Ayon kay Benji Contreras, na kilalang Marcos loyalist, ang Kabagan Santa Maria Bridge daw sa Isabela na nag-collapse kamakailan lang ay one of the projects of Duterte's build at one of the Digong's legacies of corruption. Yes, ang tulay na to nakatatapos lang ng konstruksyon ngayong taon ay bumagsak agad kagabi lang. Pero totoo ba ang sinasabing ito ng isang Marcos loyalist? Kung marunong lang sanang mag-research ang mga Marcos supporter, kitang-kita na ang proyektong ito ay nagsimula sa panahon ni Pinoy. Ito ay pinagpatuloy sa panahon ni Duterte. Yung paggawa nito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Tingnan natin yung balita. Ayan, nakita ko na pala. DPWH, this is 2018. Landmark Bridge in Isabela underway. Okay? Works are ongoing for the construction of 720 linear meters landmark bridge project of the Department of Public Works and Highways to replace overflow bridge structure connecting the towns of Santa Maria and Cabagan in Isabela Province. So, talaga ang nagpatuloy nito, mga kaklir, ay si Mark Villar. Sa build ito. Diba? Ayan o. In his report to DPWH Secretary Mark A. Villar, Region 2 Director Melanio Briosos said that the 639.6 million bridge project across Cagayan River is expected to be completed next year. So 2019, diba? Funded on a multi-year program, the project involves the construction of a 12-span bridge, concreting of 2-lane approaches measuring 557 meters. An additional 574-meter shoulder improvements, slow project works, earthworks, drainage structure, and other miscellaneous structures. Okay? So yan mga clear ang gagawin. Tapos, so in other words, mga ka-clear, inaako naman nila, with its aesthetic design, the new bridge is seen to help boost the tourism in the province as it will be the first of its kind in the country. So wala nang pagdududa na inaangkin nila yung proyekto, di ba? Kahit sinabi na ito'y 2014 na dapat simulan. Wala naman tayong dito. Wala namang pagtututol dito dahil ito ay galing sa DPWH, mga ka-clear, na news or announcement. Okay? So, pero ito, mga ka-clear, nasaan na ba? Okay, tuloy tayo. Pakita lang natin naman yung history nito. Yan, That's February 2018. Look, ongoing construction of the Cabagan Santa Maria Bridge in Isabela Province, the 640 million landmark bridge of the DPWH under Secretary Mark Villar is expected to be completed in 2019. Okay? Ayan, So, ginagawa sa panahon nila. Diba? Kasi 2018 to, pumasok si dating Pangulong Duterte 2016 eh. Now, ayan. Tuloy tayo. June 8, 2019, World Trending Topics, follow. Follow daw. Tatak Duterte. Landmark Bridge in Isabela na hindi binabalita ng mainstream media o nagtampo pa. Diba? Basta bayad media, asahan mong walang balita na maganda, kaya kampi sila sa dilaw. Dahil maraming pera pang bayad sa kanila. Yun naman talaga, di ba? So, yung mga pro-Duterte, isinisigaw nila na ito ay proyekto ng Duterte administration. Okay? Maliwanag yan. Tampa. Yan, okay? So, dito tayo, Basta Tatak Duterte yung bridge na to, mga ka-clear, Tatak Duterte yan. Okay? So, okay, yan. Nagtampo sila, mga ka-clear. Dito hindi daw nga nababalita eh. So, nagtampo sila. Yan, yan, Media did not report on construction of Isabela's landmark bridge. That's 2019. April 29, 2019. Yan. Sabi dito, bakit hindi maibalita ng mainstream media ito? Teka na, nakikita ba? Yan. Landmark bridge in Isabela, construction on progress. Okay? Sabi naman dito, a Google search reveals that Business World, mainstream to, reported about the progress of Isabela's landmark bridge project in 2018. Ay balita naman daw, ng Business World. Pagos nila, talagang ipangalandakan sa mundo at that time, that's 2019, na itong proyekto na to, itong Isabela Bridge na to, o Cabagan is Santa Maria Bridge, ay proyekto ng Duterte administration. So talagang
sinisigaw nila na ito ay proyekto ng Duterte. Ayan, sabi, claim, the mainstream media did not publish reports about the ongoing construction of Cabagan Santa Maria Overflow Bridge in Isabela. On April 21, Facebook page, Duterte News Today, posted different photos of Isabela's landmark bridge. The caption in bold reads, bakit hindi maibalita ng mainstream media ito? Okay? What follows a lengthy narrative copied from the notice published on January 13, 2018. Yung binasa natin kanina, na pinost ng DPWH. Sa DPWH website yon. Ipapatunay na ito ay tinrabaho ito sa panahon ng Duterte administration at sa pamumuno ng DPWH Secretary Mark Villar. Okay, ayan, screenshot of misleading post. Bakit hindi maibalita na mainstream ito? Ito yung binasa natin kanina, nagaling sa DPWH website. Okay? Yan Hashtag Duterte admin, hashtag DPWH, hashtag tunay na pagbabago. Ha? Yan, ayan, di ba? Ito yung pinangangalandakan nilang Duterte Project to. Okay, ayan, Now, 5 more pro-Duterte Facebook pages, okay. And public groups were spotted on CrowdTangle sharing the post. Some of the pages connected the bridge construction to President Duterte's campaign promise of change. Through the use of hashtag tunay na pagbabago. It has been shared almost 14,000 times, having around 18,000 likes and 1,400 comments. The facts. The search revealed that Business World published an article titled Bridge Across Cagayan River Set for Completion by 2019. The article was written on January 18, 2018. So hindi totoo na hindi na i-publish yung tungkol sa bridge over troubled water, bridge across Cagayan River set for completion by 2019, referring to Cabagan and Santa Maria Overflow Bridge. Okay? Kasi landmark bridge project ito ng build. So dapat ipangalandakan talaga nila na yan ay proyekto ng Duterte, Villar, build tandem. It is worth noting that Cabagan Santa Maria Overflow Bridge is not yet finished at that time. Diba? Media organizations typically report on construction projects only after they are finished or when they reach critical milestones. Okay? Ayan. So, nakita natin. Ayan, sabi dito. This is not the first time that the president's supporters complained over Philippine media's alleged failure to cover so-called achievements of the Duterte administration. Talagang itong Santa Maria Cabagan Bridge ay achievement ng Duterte administration. Kaya sila umaalma kasi di nga daw nababalita. Okay? In October 2018, Rappler fact-checked a Facebook album containing screenshots of 40 accomplishments. Meron pala nababanggit naman yung mga accomplishments. Of the 40, Rappler found that 33 were actually featured in online news articles. More recently, Rappler also fact-checked a post which claimed that media companies did not cover the 2019 US News and World Report. The claim turned out to be false. Ayan kaya tuloy na pagsasabihan sila na false, fake news. Kasi napafact-check ang mga binabalandra ng mga ibang Duterte supporters na mali. Yan tuloy Yan hindi tayo nagsasabi niyan, mga clear Rappler nagsasabi na ibang mga post ng pro-Duterte ay fake. Since the Duterte administration assumed office in 2016, journalists and news organizations have been facing relentless attacks from the president's online supporters and propagandists. Clear ba tayo dyan, maliwanag ba mga ka-clear? Na ang proyektong ito ay pinagmamalaki ng mga Duterte at ng Duterte administration na parte ito ng kanilang accomplishments. Cannot deny that, hindi dyan yan. Now, okay, nakita natin to. Ano naman ang komento ni Senator Lacson, mga ka-clear? Okay? Basahin natin, During the press conference held by the Alianza para sa Bagong Pilipinas Senatorial Slate in San Jose del Monte City, Bulacan, senatorial candidate Panfilo Lacson expressed deep concern over the collapse of a portion of the newly constructed Cabagan Santa Maria Bridge in Isabela, questioning the integrity of its construction and calling for accountability from those responsible. Okay, Lacson emphasized that such infrastructure failures should not occur, particularly when projects are expected to meet rigorous safety standards. So dapat, hindi ganyan, parang skyflakes, konting lagyan lang na masausaw lang sa tubig, sa kape, guho.
Di ba? Naman ang Skyflex, pag sinawsaw sa kape, lumalambot, di ba? Pero yung mga biscuit, like cookies, hindi pa. Konting-konti lang. So, naku na, ano pa? Oh, syempre yan, Skyflex. Ako, nag-advertise pa. Favorite yan. Favorite. Okay. The bridge collapsed in Isabela. Why would it collapse? Sabi ni Lacson, no? When it was built, locals said it was never really used by trucks. Ba't nga ba? So, nang ginagamit ito, way back, after ito ma-finish, na-finish daw ito is 2019 eh. Okay? Ang sabi dito sa ibang news, mga clear, 2019 ito na-finish. So, between 2019 and 2020, panahon pa rin ni dating Pangulong Duterte. So, sabi ng mga locals, hindi nga daw ito ginagamit na truck. Actually, may ka-clear tayo nagsabi dito eh. Ginagamit lang yan ng bike. Iba-bike, saka motorcycle. Pero bakit? Bakit ganun kahina? Diba? Yung bridge na to at sa light vehicles lang pinapagamit. So, what is the purpose of a bridge if trucks can pass through it? Maybe, ito ang tingin ni Senator Lacson. Maybe the materials were substandard. Until someone is held accountable and jailed, this won't stop. O paano yan? Senator Mark Villar. Hindi pwedeng tahimik lang dito. Si Mark Villar, tahimik lang. Hindi pwede. Well, anyway, ay imbestigahan pa naman to. Yun naman ang pangako. Yun naman ang sinabi ng Pangulo. Paiimbestigahan talaga ito. Personally po, kasi nagkausap talaga kami na dapat maimbestigahan to. Okay? Lalo na kung may bahid ito ng korupsyon. Kung may bahid ito ng korupsyon. Bakit nagkaganyan itong bridge na ito? Kasi sinasabi mga kakli, parang way back 2019 natapos to. Pero may nakita mga depektibo. Saan ba yan? Wait lang Nakita ko na yun. Natanggal ulit. Wait lang po. Meron dito nakalagay. Tignan natin. Kung bakit kailangan mag-retrofit. Yan. Okay? Okay. Ito. Share ko. Ay, nandiyan na ba? Okay. Share ko. Yan. Ito. Sabi dito mga ka-clear. Yan. Structural. Sana finish yan. Completed by 2019. Was planned to be completed by 2019 but was finished in 2021. So, tingnan natin imbestigahan pa naman ito mga ka-clear. Tayo tumitingin lang ng nasusulat Sabi dito, structural defects were detected within the year. So, nung palang tinapos nila Villar, may depekto na. Depektibo na. Yun nga sabi ng isang ka-clear natin, sabi mukhang substandard. Diba? Hindi ayon sa specification. Talaga ng specification. Hindi ayon sa specification. Mukhang natipid. Mukhang natipid. So, sabi naman natin, ito ipaiimbestigahan ng Pangulo. At nag-iimbis na nga ngayon ng DPWH. Okay? So, kalma lang. Okay? Kaya pakita lang natin dito kung saan nag-start. Kasi, structural defects were detected within the year. Kaya noong 2023, panahon na ngayon, ni PBBM, nagkaroon ng kontrata with RD Interior Junior Construction for retrofitting. So, siguro nga nakita nila na substandard, kaya kailangan mag-retrofit para magamit. But the problem is, dapat din mapaimbestigahan to, yung retrofitting dun ba ng bridge, para sa light vehicles lang. Diba? Kasi nga, tricycle lang at mga bike ang pwede dumaan Tapos meron may flagman, may taga-asaway. Diba? Ibig sabihin, nung ginawa itong bridge na to, hindi na siya ganun katibay. So hanggat maaari, sa panahon ni Pangulong Duterte, sa panahon ni PBBM, instead na siguro masayang, tinignan ng DPWH kung pwedeng i-retrofit para magamit. Kasi sayang yung ginastos nung nakarang administrasyon dito. So nagkaroon na pa ng mga panibagong let's say, tingnan natin mga contract. Parang 2024 to, may 2020, 2023, ang kontrata lang with the RD Interior Junior Construction, hindi sila yung gumawa, lumalabas, hindi sila yung gumawa, mga clear. Wala pa akong detalye kung sino yung contractor ni Mark Villar, ni Senator Mark Villar. Lumalabas ang amount lang dito, mga clear, is 274 million plus. For what? Ayan kita nyo ba? Hindi ko lang ma-highlight ko na lang. Cursor ko. Ayan retrofitting, strengthening na, mga ka-clear. Diba? Ibig sabihin, ang pinagmula nito, yung finished product, madupok. Diba? Madupok siya. Hindi na siya okay, kaya ni-retrofit. Kasi kung hindi re-retrofit,
sa tingin ko, sa palagay ng DPWH, di ba masasayang siya ng buo? Kaya gawin na lang, ang pwedeng gawin, i-retrofit, at nadadaanan ng light vehicles, kaya may taga-saway, may taga-bantay. Ang problema, may pumasok na truck na yung cargo at yung timbang niya, yung pinaka-weight niya, hindi naaayon doon sa kakayanan ng bridge. Diba? Yun. So, well, anyway, pinakita ko na sa inyo mga ka-clear ha. Pinakita ko na sa inyo. Ito. Kung ano ang lumalabas na kwento rito. Kasi syempre, pag nagpe-press briefing, hindi naman ito lahat makukwento eh. It will take time, di ba? It will take a lot of time to explain this sa press briefing. Kaya pinapakita lang natin. Una, pinagmamalaki ng mga Duterte supporters. And definitely, dating Pangulong Duterte na rin at si Mark Villar, na proyekto nila ito. So sa kanila nag-start. Sa kanila nagtapos. Pero nung natapos, naku, depektibo. Mahirap. Retrofit natin para mapakinabangan kaysa gibain. Actually, may mga klira ito ha. Meron kaming isang kilalang school. Meron kaming alumni school. Na parang 4-story sports complex school. So, halos patapos na. Tapos ang third floor niya gagawing swimming pool. May swimming pool. Kasi gagawin parang sports complex para kung may mga intrams, saka may yung mga school, competition, bawat school na competition. Doon, pwedeng idaos doon. Kaya nga kompleto sports complex nila. Pero ginagawa pa lang siya, mga ka-clear. Nadadaanan namin siya. Nakikita na ni Habi na mukhang maliit. Bakit ganun yung hagdan manipis? 4-story building siya, tapos may swimming pool sa 3rd floor. So gagamitin pa, di ba, may basketball yata 4th floor eh. So di ba, pag yumanig yun, swimming pool pa mabigat, dapat yung pundasyon niyan dapat matatag. Yung pundasyon dapat ang tibayan. So pag tinipid yan, di ba, pag nagbabasketball niya sa sport complex, pag tinipid yun, ay by konting takbo lang, tapos marami mag-cheer, naglulundagin mga tao, talagang baka pwedeng mamagsak. Alam mo nangyari doon sa sports complex na yun, mga ka-clear? Instead na i-retrofit talaga, giniba. Worth millions na yun. Giniba. Kasi, mga baka-bata ang pwede madisgrasya dun eh. Diba? So with this, lumalabas, kaya ni-retrofit, defective na siya. Lumalabas mga klira, hindi tayo yung nag-i-investigate dito. May proper authority na mag-i-investigate dito. Sinasabi lang natin kung ano ang nangyari. Diba? Kung bakit nagkaroon ng retrofitting. Bakit dinidescribe sa news na newly, diba, retrofitted. Hindi naman newly constructed. Newly retrofitted. Kasi ni-retrofit, kaya may depektibo yung produkto. Diba? Kaya nga binabantayan kasi di kaya. So bakit ganun? Diba? Yan. So, in other words, mga klid, di ba? Ikaw, yung mga bahay nyo, kung maayos yung pagkakagawa, hindi tinipid. Di ba? Hindi naman siya kailangan mag-retrofit. Di ba? Yun lang yun. Kasi, kung may mga danyos, syempre siguro, kung old age na talaga, yung bridge na yun, napaka-old na, di ba? O luma na, baka pwedeng ayus-ayusin, di ba? Mag-retrofit, kung kinakailangan, hindi tayo engineer, mga klid. Binabasa lang natin itong mga nasa balita at sa mga records, di ba? So, pero kung bago, matibay, matatag, di mo kailangan mag-retrofit eh. Pero 2023, nung chinek, sa panahon ni PBBM, na-check, actually, 2021 pa lang, mga ka-clear, nakita naman, ayun dito sa sa news lang mga ka-clear, ayon sa na-research at nakalagay sa Wikipedia. So, kung meron po kayong mas alam dito at mas verified, kasi Wikipedia to eh. So, nagre-rely lang tayo doon. Kung meron po kayo mas verified dito, mas maganda po na i-ano nyo sa amin. I-share nyo po yung link para mas maganda po ang ating talakayan. Okay? So, sa nakikita natin, 2021, sabi, after ma-construct, nakita yung defective. Kaya nagkaroon ng retrofitting. So, ngayon, ang pangako ng Pangulo talaga mag-iimbestiga dito. At sabi nga rin ni Senator Lacson, ay dapat imbestigahan to. Dapat nga, pati truck nakakadaan dyan eh. What for? Kung mga bisikleta lang yung siyempre malaking bagay na yun. Pero diba, kaya ka nga bridge, kasi para madaanan ka. Na anong klase, kahit anong klaseng sasakyan.
Diba? So, dapat matibay yun. Ang haba-haba pa naman. Diba? Ang haba-haba pa naman. So, yun, di ba? Yun lang, pinakita ko lang yan mga ka-clear kasi hintayin natin kung ano ang magiging ano nito, ang magiging resulta ng pag-iimbestiga na ito. Yon. Pero sabi nga natin, di ba inaangkin nyo, sa atin lang mga clear, wala sa atin to, hindi sa atin ang galing to. Inaangkin, nung panahon ni Pangulong Duterte, itong proyekto, landmark nga daw sa Isabela. So, ibig sabihin, napakalaking accomplishment nitong bridge na to. Totoo naman. Walang kaduda-duda yun na napakalaking accomplishment ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte na maayos, matapos yung bridge na yan. 2014 hindi nga na yata nasimulan eh. Diba? Ang nakapagpatuloy nito ay panahon na ni Senator, at that time, Secretary Mark Villar. O sabi na, tahimik lang, pero may accomplishment. Diba? Ma-share natin ito sinabi ni Senator Yabol. Look, Espiritu. Nagtapon tayo ng lagpas 600 million. 600 million at the time eh. Hindi natin lumaki yata eh. At kinakailangan pang maglabas ng gobyerno ng dagdag 200 million. Oo nga. Di ba dapat tapos na yun mga ka-clear? Dapat tapos na yun sa panahon ni Mark Villar. Pero kailangan magdagdag pa ng pondo sa panahon ngayon ni PBBM para i-retrofit dahil nga palpak, lumalabas. Yung bridge. Talaga namang sayang. Ang pera. Dahil sa palpak na unang disenyo. Ayan sabi ni Luke Espiritu to. Ni Atty. Luke Espiritu. Dahil sa palpak na unang disenyo. Naku naman, Secretary Mark Villar. Anong nangyari dito? Ano pa naman kayo? Nasa construction, pa naman kayo? Business. Anyari? Diba? At ultimo, bumagsak 4 na buwan matapos itong buksan. Alam nating biru-biruan na tahimik lang itong si Mark Villar, pero panahon nang magsalita naman siya at magpaliwanag sa nangyari sa ilalim ng kanyang DPWH. Paano? Nga ba tahimik ka, Senator Mark Villar ngayon? Ayan basta pa ba? Nasa gilid eh. Medyo lakayan natin. Mali. Yan, nako. Ayan, lakayan natin. He criticized the appointment of officials without engineering expertise. Kinikriticize niya pala si Mark Villar kasi walang engineering expertise to lead infrastructure projects. Taking a swipe at Villar's background in economics and business administration. So ito tinapos ni Mark Villar, hindi engineering. Okay lang sana kung maraming alam sa engineering project, engineering skills. Buruin nyo, sabi niya, isang economics at masters in business administration ilalagay mo sa DPWH na gumagawa ng ating mga daanan? Why? Because his family is one of the biggest converters of lands to subdivisions. Aray ko naman. Kayo daw yung biggest converters. Si Atty. Luke Espiritu nagsabi niya na, kino-convert nyo yung mga, maybe agricultural land pinapasabi nito, into subdivisions. Tama ba yon? Kung hindi ba naman ito pambubudol, ay ano pa ito? Teka lang. Attorney Luke Espiritu. Panahon to ni dating Pangulong Duterte. Espiritu urged Villar to break his silence, explain the bridge's failure, demanding an expert-led investigation into possible substandard projects that could endanger public safety. Naku talaga, may kutungan kaya to? Naku, dapat talaga imbestigahan to. Kung lumabas na mayroong anomalya at korupsyon dito kung bakit bumagsak ang tulay na ito, may dapat singilin. Nako, 830 million pesos for a substandard bridge is no joke. Senator Villar, salita ka na. Huwag naman ipahid sa kasalukuyang administrasyon. Okay?